Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Yung sumunod na usapin, yung mga tao na nag-aangkin na sila ay Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib, ibig sabihin, mga tao ng kababalaghan. Kababalaghan, ibig sabihin, may nalalaman sila tungkol sa mga nalilingid o meron silang ugnayan sa mga hindi nakikita. So iba-iba ito sa makabagong lipunan natin ngayon. So pwedeng napapabilang na dito syempre yung mga mangkukulam, mga manghuhula, yung mga may karunungang itim. Tapos meron ngayong bago yung mga tinatawag nga na paranormal expert na maring wala naman silang ugnayan sa mga demonyo pero nadedetect nila yung pagkilos ng mga demonyo, kaluluwa o ano pa mang tawag nila. At syempre meron din namang iba yung tawag medium. Ito talaga yung nakikipag-usap. So minsan kapag doon sa Jessica Soho, minsan magkasama yun sila paranormal expert tsaka medium. Magkakasama yun sila. So hindi lang isa yung iniimbitahan nila. Hindi lang Sed Kaluwag, minsan may kasama pa siyang iba. Yat Kurusyahare at Tahawiyah. So doon sa paliwanag sa at Tahawiyah, isa sa mga aklat ng akida. Anna minasyayatin ma yasamihin nasu Rijalul Ghaib. So meron ding mga demonyo na sila mismo yung tinatawag nga na Rijalul Ghaib. Yung mga demonyo na tinatawag ng mga tao bilang Rijalul Ghaib. So bukod doon sa mga tao na yon na may nalalaman sa kababalaghan, sa mga demonyo mismo tinatawag din silang Rijalul Ghaib, lalo-lalo na yung mga nakikipag-ugnayan sa mga tao. Wa ana ba'dan nasi yukhatibunahum wa tahsulu li haula'i khawarik yaz'amuna biha annahum awliya Allah. So meron daw ilang mga tao na nakikipag-usap sa kanila doon sa mga demonyo na ito na tinatawag din ng mga Rijalul Ghaib. So meron daw mga tao na kinakausap nila yung mga Rijalul Ghaib na ito at ang kapalit nga, kumbaga, gagawa ng pabor itong mga demonyo na ito, nagagawa sila ng mga mahimalang mga bagay na sa pamagitan nito ay makakapag-angkin yung kanilang kasabwat na tao na sila ay kabilang sa mga awliya ni Allah. Mga santo o mga espesyal na tao na tinutulungan ni Allah, na merong kapangyarihan. Ito na nga yung konsepto ng awliya na meron yung mga sufi, konsepto ng wilaya na meron yung mga sufi, at konsepto naman ng imamiya, o imama pala, konsepto ng imama sa mga Shia, na nagkakaroon sila ng kapangyarihan. Pero syempre lahat ng kapangyarihan na yun ay dulot ng demonyo. Kaya nga sa dulong ng panahon, si Dajjal, bandang huli yung kanyang kapangyarihan, di ba, na ipapakita. Magpapaulan siya, palilitawin niya yung mga kayamanan mula sa ilalim ng lupa. Aangkinin niya, binubuhay niya yung patay. Lahat ng yun maaring matutupad niya sa pamagitan ng demonyo. Ay kapag sabuatan sa mga demonyo. Katulad lang din dun sa, di ba, yung pagkabuhay ng patay. Kukuha siya ng dalawang demonyo. Gagayahin nilang itsura nung magulang nung isang tao. At dahil mahaba yung buhay ng mga demonyo, naobserbahan nila yung tao mula pagkasilang nito hanggang sa kamatayan nito. Naobserbahan ng demonyo yung kanyang paraan ng pagsasalita, ano yung paborito niyang pagkain, paano siya manamit, paano siya maglakad. Lahat. Ultimo nunal nung tao, alam nung demonyo. May nunal to sa tiyan kapag ginaya ko yung itsura niyan, pati yun gagayahin ko. So, gayang-gaya talaga. Kaya pag si Dajjal, ang kinin niya na binuhay niyang muli yung magulang ng isang tao, gayang-gaya nga. Gayang-gaya. Pati paraan ng pagsasalita, lahat-lahat. Pati paraan ng pagkain, mannerism, kung paano maghikab, kaya gayahin ng ng demonyo. Pati ugali. Bao si Rashid mawawala. Mawawala si Rashid 1 linggo. Tapos papalitan siya ng ng shaitan. Sample lang
Yung pati ugali mo yung matigas ulo, gayang-gaya niya yun, hindi mahalata ni Ahmad na hindi pala ikaw yun. Ngayon tatanungin ni Ahmad, oh, kumusta na, Rashid? Oh, pasensya na, hindi ako nakapasok ng 1 linggo. Tulog ako eh. Tulog ako. Ano, hindi ka nakapasok 1 linggo? Araw-araw ka nga pupasok eh. Ang sipag mo nga eh. Pero yun nga lang, matigas pa rin ulo mo. Hindi talaga ako nakapasok 1 linggo. Tulog ako eh. Sino yung kasama ko? Hindi ko alam. Hindi mahalata ng tao yun. Na demonyo pala yun. Sobrang, kumaga detalyado nung pagkakagaya. Sobrang detalyado ng pagkakagaya. So gagawa yung mga demonyo para sa kanila ng mga himala. So katulad ngayon nangyari doon kay Hallaj, di ba? Merong candy, tas palulutangin siya sa ulap, sa hangin. At ganyan din, wa anna ba'da haula'i ya'inal musyrikina alal muslimin. Siyempre mangyayari na kabilang sa mga Rijalul Ghaib na ito, yung mga demonyo na ito na nakikipagsabuatan sa mga tao, tutulungan nila yung mga musyrik laban sa mga Muslim. Tutulungan nila yung mga musyrik laban sa mga Muslim. Wa yaqulu inna rasula amarahu biqitalil muslimin mal musyrikin likawnil muslimina aswan. Sa halimbawa niyan, sasabihin na halimbawa nung demonyo na yung sugo daw, hindi ko maintindihan yung konteksto nito eh. Tingnan natin sa translation. Inutusan daw siya ng sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tinutukoy. Nalabanan yung mga Muslim yun nga, ganun nga, So parang yung demonyo na yun na tutulong sa mga musyrik para kalabanin yung mga Muslim, i-justify niya yung sarili niya. Kumbaga, pangangatwiranan niya yung sarili niya, yung ginawa niya. Na tama yung ginawa niya. Sasabihin niya, kaya lang naman daw niya tinulungan yung mga musyrik laban sa mga Muslim dahil ang mga Muslim daw ay sumusuway kay Allah. Pero yun, naisip pa niya yun. Na kumbaga, maaaring ito eh. Kumbaga, kapag tutuusin na siya, bakit niya ginagawa yung ganong bagay, tutulungan yung mga musyrik laban sa mga Muslim, ito yung kanyang magiging dahilan. ويعقب الشارح التهوية على ذلك قائلا هؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين وذكر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب 3 أحزاب. So itong muli nababanggit doon sa Aqidat at-Tahawiyah na ang mga tao na ito hindi tao pala, yung mga demonyo na ito. Ang mga demonyo na ito na nakikipagtulungan sa mga musyrik, sa katotohanan ay kasabwat talaga ng mga musyrik. Hindi nila ito ginagawa yung pagtulong sa mga musyrik bilang paghihiganti sa mga Muslim. Hindi. So meron daw 3 uri ng mga Rijalul Ghaib ayon sa mga maalam. Hindi. Meron 3 pananaw pala. Merong 3 pananaw ang mga maalam tungkol sa Rijalul Ghaib. Una, Hizbun yukadibuna biwujudi Rijalul Ghaib. Merong mga maalam itinatanggi nila na mangyayari ito. Bagay, tinatanggi nila na merong Rijalul Ghaib. Pangalawang uri o pangalawang grupo, wa Hizbun arrafuhum. Merong mga kumikilala na totoong merong Rijalul Ghaib. At pangatlo, Hizbun ma'amkanahum ayaj'alu waliyan kharijan an dairatir rasul. So yung mga maalam na nagsasabi na maaring mangyayari ang bagay na ito, magkakaroon ng mga Rijalul Ghaib. Pero ito mga ito ay kumbaga hindi talaga sila kabilang sa umma ng mga mananampalataya. Kasi kanina 'di ba yung nakikipagtulungan na syaitan sa mga musyrik. Kasi yung mga Muslim daw ay sumuway, maring nagpapakilalang Muslim pa yun eh.
papakilalang Muslim. Pero hindi siya kabilang talaga sa ummah na ito. So doon sa una, Hizbun yukadibuna biwujudi Rijalil Ghaib. Merong mga scholar na tinatanggi nila na merong ganito na Rijalil Ghaib. Walakin kad aya na humunnas. So tinatanggi nila na merong Rijalil Ghaib. Pero, ang totoo niyan, nasaksihan ng mga tao yung mga nangyayaring ito. Watabita amman ayanahum. At napagtibay ang mga ito. So maaring ito mga ganitong maalam na tumatanggi sa Rijalul Ghaib, hindi nila nasaksihan ang mga ganito. O kumbaga nabalitaan lang nila pero dahil walang batayan na maaring mangyari ang ganitong bagay, kumbaga itinatanggi nila. Katulad halimbawa niyan sa merong usapin yung kung pwede bang magkaroon ng anak yung engkanto tsaka yung tao. Diba? May mga tao nag-aangkin ng ganyan. Kahit hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, naangkin nila. O sabihin nila, yung anak na yan, yung bata na yan, anak yan ng tatay niyan, jin, ganito, ganyan. Yung mga scholar, so syempre, wala namang batayan sa Quran o Sunnah na pwede magkaroon ng anak yung jin o yung tao at yung tao. So itatanggi nila talaga yon. Tatanggi nila. Pero syempre, ang pinakamatibay talaga na batayan, kahit pa dun sa mga scholar, kumbaga yung pinanghawakan ng mga scholar na nakasaksi, kumbaga nakabalita na merong ganito na tao na ang tatay niya jin o yung isa sa mga magulang niya ay jin. Kumbaga itinatanggi pa rin nila kasi imposible magkakaroon ng anak ang jin at ang tao. Kasi magkaiba naman sila ng paraan ng pagkakalikha. So parang ganito yung kanilang pagtanggi. Sa bagaman merong mga nag-aangkin na nasaksihan nila, hindi nila basta-basta ang pinaniniwalaan. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggi nila syempre. Diba? Kasi arkanul iman, ang paniniwala sa mga syaitan, sa mga demonyo. Yung nga, napagtibay na nasaksihan ito ng mga tao o napagtibay ito ng sinumang nakipagtulungan sa mga demonyo o haddathahu at-thaqafats o haddathahu at-thikats bimara'awhu. O kaya dumating naman sa kanila yung mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaan ng mga tao na nakasaksi nito. Wa haula'i idza ra'awhum wa tayakkanu wujudahum khada'ulahum. So itong mga scholar naman na ito, sasabi, ang marami naman sa kanila kapag nasaksihan na nila o kaya nakita na nila yung katiyakan, ay naniniwala rin naman sila. So kumbaga yung binabanggit dito ng takdib, pagpapasinungaling o hindi nila tinatanggi o hindi nila pinaniniwalaan, ay dahil lamang sa kakulangan ng katiyakan. Kasi pwedeng mangyari yung ganun eh. Hindi mo basta-bastang paniniwalaan. So parang yung sa diba, sa iba't ibang mga kalagayan sa kababalaghan. Hindi natin basta-bastang paniniwalaan. Bawo yung tao, merong sakit. So hindi natin agad-agad ihahatol na sinapian siya ng jin. Kasi pwedeng may iba pang dahilan na magkakasakit yung tao, di ba? Pwede naman meron lang talaga siyang sakit sa isip. So pwedeng ganoon. Pangalawa, Hizbun arafuhum, grupo ng mga scholar na tinatanggap nila na mangyayari nga ito. Waraja'u ilal qadar. Pero ibinabalik nilang usapin na ito sa qadar o doon sa kumbaga pagtatakda ni Allah. Wa atakadu anna thamma fil batini tarikan ilallahi gayra tarikatil anbiya. So merong tumatanggap nito pero naniniwala sila na ito ay nangyari sa kaparaanan naliban pa sa kaparaanan ng mga propeta. Yung katulad ng binanggit ko kanina. 'Di ba yung mababanggit nga rin pala doon sa pangatlo. So, ang naging paraan nila ng pakikipag-ugnayan sa mga jin, yung mga tao na nakikipag-ugnayan sa mga jin, ay hindi sa pamaraan ng mga propeta. Kumbaga iba pa yung kanilang naging paraan. So, ito na yung mga karunungang itim. Yung pagkakaroon mo ng mga bertud o iba't iba pang mga paraan
na makokontrol ng tao yung demonyo. Halimbawa niyan, 'di ba sa Pilipinas, may sa Pilipinas yung tinatawag nilang pakikipagbuno, pakikipag-wrestling sa tikbalang. Kasi yung pangil ng kidlat, kapag tumama yon, kailangan makuha mo kagad yun. Kasi kapag hindi ka nagmadaling makuha yon, uunahan ka ng tikbalang. At kapag narinig ko lang din sa mga kwento-kwento ng matatanda, unahan ka ng tikbalang. Kapag nandun na yung tikbalang, hindi mo na yun basta-bastang maagaw sa kanya, kailangan labanan mo yung tikbalang. Ngayon, dalawa lang yun. Makukuha mo yung pangil sa tikbalang na imposible, o nasa tikbalang pa rin yung pangil, pero yung tikbalang na yung makokontrol mo. Para magawa mo raw yun, sakyan mo yung tikbalang. So parang, kasi nasa tikbalang na yung pangil eh. So ngayon, para makontrol mo yung tikbalang na may dagdag na power dahil meron siyang pangil ng kidlat, sakyan mo raw yung tikbalang. Kapag nasakyan mo raw yun, makokontrol mo na siya. So yun yung pakikipagbuno sa tikbalang. Dami naiisip ng tao eh. Yung iba nga doon, yung totoo niyan, posibleng nga lang talaga, katang isip kasing marami sa mga ito, nasa comics lang eh. Kumbaga, nababanggit sa comics. Basa lang nila. Nabasa lang nila. Hindi ito talaga nanggaling, kasi mga comics, matagal ng panahon merong comics eh. Panahon pa lang ng Amerikano, bago pa dumating mga Hapon, may comics na sa Pilipinas. So kumbaga doon nang galing. Yung maaring doon nang galing yung marami sa mga paniniwala na rin sa kababalaghan ng mga tao. Mula sa mga comics na yun ng kababalaghan. Parang si Fernando Amorsolo, gumawa siyang comics. Yung inchik, niluluto yung pusa. Ngayon, naniwala na ngayon yung mga tao. Then siopaw, niluluto ng inchik, pusa yung sahog. Isa si Fernando Amorsolo sa mga nagpakalat ng kumbaga kababalagan ng na yun, ng sabi-sabi na yun. Pangatlo, Hizbun ma'am kanahum an yaj'alu waliyan kharijan an dairatir rasul. So, merong mga scholar na, kumbaga, maaaring mangyayari nga ito, pero hindi ito mangyayari sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kumbaga, hindi nga sila magiging bahagi ng umma na ito, yung umma ng mga mananampalataya. Kumbaga, faqalu yakunu rasuluhu Muhammadan litaifatin. Sinasabi ng mga scholar na may ganitong pananaw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta para sa dalawang grupo, sa mga tao at mga engkanto. Faulai ma'damuna lirrasuli jahiluna bidinihi wa syar'ihi. So itong mga tao na ito, kumbaga, na nagpapakita, muaddimun, faulai muaddimuna lirrasul jahiluna bidinihi wa syar'ihi. So itong mga nagpapakilala nga na ito, na sila nagiging wali ni Allah, pero tumatanggap sila ng mga tulong sa demonyo. So maaaring dinadakila nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi iniugnay nila yung sarili nila sa Islam eh. Pero nananatili naman silang mangmang sa kanyang relihiyon, sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga batas. Kasi ganito naman yung mga ligaw na sekta. Sa totoo lang, marami sa kanilang mga pinunong panrelihiyon. Mangmang naman talaga. Pero nga, dinadakila ng mga tao. Kasi nagpapakita siya na nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagpapakita siya ng mga kagilagilalas na mga gawain, waliyadu billah. Dahil dito, nagiging kabilang na nga siya doon sa mga tao ng kababalaghan. Na dahil dito, inilalagay siya sa mataas na pwesto ng pamumuno sa kanilang relihiyon, waliyadu billah. So tutuloy pa natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.